Bakit bang pangit-pangit ko sa mga dress na to? Frustrated na inihagis ni Trixie ang mga dress sa kama. Mag-iisang oras na siyang nakatayo sa harap ng salamin at nagsusukot ng susuotin para sa pupuntahang party. Pero wala pa rin siyang mapili na masusuot. Halos lahat ng isukat niya ay kung hindi bagay, hindi niya naman gusto. Nakakainis na, malilate na ako. Padabog na naupo siya sa kama at muling tinignan ang mga nagkalat na dress. Lahat ng yun ay binili niya kanina. Dahil nga excited nga siya para sa pupuntahang birthday party ng matalik na kaibigan. Para alisin ang nararamdamang inis, ay kinuha na lamang niya ang phone at pinatugtog ang paboritong musika. Iyon palagi ang ginagawa niya kapag nalulungkot o naiinis siya. Music is her life, bukod pa sa mga luho niya. Ang musika lamang nakakapagpaganda ng mood niya. Nang kumalma na ang pakiramdam ay binalikan niya ang closet at isinuot na lamang ang regalo sa kanya ng kanyang pinsan. Napangiti siya nang sa wakas ay bumagay at magustuhan niya ang black dress. Hapit na hapit yon sa kanyang katawan. Lumabas din ang kaputian ng kutis niya. Perfect! Anya bago lumabas ang silid. Hindi niya pinansin ang mga nagkalat sa sahig dahil alam niyang lilinisin din yun ang kasambahay nila. Lula ng sariling kotse, tinungo niyang pagdadausan ng party. Siguradong kanina pa yung nagsisimula. Katulad ng cellphone niyang kanina pa rin tumutunog. Padaskol niya yung kinuha at sinagot ang kung sino mga istorbong caller. Hello? Nakabusangot na bungad niya. Hey, Trixie, where are you? Kanina pa nag-uumpisa ang party eh. Darating ka pa ba? Hinihintay ka na ni Pinky. Trixie rolled her eyes. Wala na siguro nga arte pa sa dalawa niyang kaibigan. Hindi mapakali ang mga ito kapag hindi agad siya nakikita sa mga party na pinupuntahan nila. I'm on my way, okay, Thea? And I'm driving, so don't disturb me. Anya bago pinutol ang linya. Inihagis niya rin sa katabing upuan ng cellphone. As expected, marami na nga ang tao sa party ng kaibigan niya. Maingay na rin ang paligid. Mukhang kanina pang nag-uumpisang party. Pero hindi naman yun big deal sa kanya dahil hindi naman siya mauubusan ng alak. Nang tumuntong na siya sa legal age at nakatikim ng alak, ay nagtuloy-tuloy na yon. Halos lahat yata ng bar sa kanilang lugar ay napuntahan na niya. Hindi rin naman pati mahigpit ang parents niya. Katunayan ay ito pa mismo ang nagsabi na gawin niya ang mga gusto niya. Dahil kapag tumuntong na siya sa edad na 25 ay hindi niya na magagawa ang mga iyon. Siya na kasi ang magmamanage ng negosyo ng pamilya nila. Dahil magre-retiro na ang mga magulang niya. Kaya nga ngayon pa lang isinusulit na niya mga araw na malaya siya at walang pinoproblema. Sa garden ng kaibigan niyang si Pinky lamang idinaos ang party. Pero sa halip na doon magpunta, ay sa loob ng mansyon siya nagdiretso. Sa salas, kahit maraming tao ay nakita rin agad siya nila Pinky at Thea. At mukhang kanina pa nga siya hinihintay. At last, the latecomer is here. Napairap na saad ni Pinky, pero sinalubong pa rin siya ng mahigpit na yakap. High school pa lamang ay magkakaibigan na sila. Kaya't sanay na talaga sila sa ugali ng isa't isa. At least dumating, paiyak ka na eh. Pangaasar niya. Naku, sinabi mo pa, muntikan pang hindi matuloy ang party? Segunda naman ni Thea. Nagkaroon tuloy siya ng dahilan para lalong asarin ng kaibigan. Mamaya na lang siguro niya ibibigay ang regalo. Iinisin niya muna. Natigil lamang ang asaran nila nang dumating ang 5 lalaki. Mga nagwagwapuhang lalaki. Pero syempre, isa lang nakaagaw ng atensyon niya. Ang maputing lalaki, may matangos na ilong, natural na mapulang labi at makakapal na kilay. Mukha tong strikto at masungit kahit wala pa namang ginagawa. Buti dumating kayo. Sinalubong ang mga ito ni Pinky at isa-isang niyakap. Noon niya lang din napagtanto na ito na sigurong sinasabi ng kaibigan niya ng mga pinsan nito. Tama nga siya ng hinala. Magaganda't gwapo ang lahi ng mga ito. Akala niya talaga'y nagyayabang lang ang kaibigan niya. Traffic talaga eh. Saan ng isang kulay pula ang buhok. Hinintay din namin tong si Gio. Dinaig pang babae sa bagal kumilos. Dagdag naman ang morenong lalaki. Happy birthday baby.
Lumapit naman dito ang lalaking nakaagaw ng atensyon niya. Habang sila naman ni Thea ay tahimik lamang na nakamasid sa kanila. Kung hindi pa yata siya tumikhim, ay hindi sila maaalala ng babae. Sabunutan niya kaya to? Ay, muntik ako na makalimutan. Wika ni Pinky na kaagad silang nilapitan. Sila nga pala yung mga kaibigan ko. Pagpapakilala nito sa kanila. Matamis naman ang ngiting iginawan niya sa mga ito, lalo na sa lalaking nagngangalang Gio. Shucks, bakit naman napakamanli ng boses niya? Ang sarap sa pandinig. Tili ng malandi niyang isip. Matapos magpakilala ay nagpaalam na rin ang mga ito. Sila naman ay nagtuloy sa garden para dumayo lang ng maiinom. Ang gagwapo ng mga pinsan mo, Pinky. Mahin ko na si Roldan, ha? Kinikilig na tili ni Thea. Ayaw niyo pa kasi maniwala sa akin Nasa dugo na namin yun. Pagyayabang ng babae. Single ba si Gio? Wala sa sariling tanong niya. Dahilan para dumako sa kanyang tingin ng mga ito. Single? Pero hindi kayo talo. Tugon nito na, dinugtungan pa ng tawa. What do you mean? Kunot noong tanong niya. Kasi, lumapit pa talaga ito sa kanya para bumulong. He's a gay. What? Exaggerated na napatayo pa siya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa babae. Maging si Thea ay hindi rin makapaniwala. Eskandalosa! Maupo ka nga! Saway nito. At noon lang niya napansin na naagaw niya na pala ang atensyon ng ibang bisita. Nahihiya tuloy na umupo siya at mahinang hinila ang buhok ng babae. Bakit naman kasi nagugulat ka? Nagulat ka lang talaga. Tatawa-tawang saan nito. Tuwang-tuwa sa pagkapahiya niya. Totoo ba kasi yung sinabi mo? Si Thea naman ang nagtanong. Oo nga. Pero syempre kami pa lang na magpipinsan ng nakakaalam. Hindi po pwedeng malaman ng parents namin. Siguradong maitatakwil siya ng angka namin. Kaya pala hindi halata. Tatangu-tangu si Thea. Pero sayang, ang gwapo pa naman niya. Hindi ako naniniwala. Baka wala palang nagpapatibok ng puso niya. Saad naman niya. Hindi niya mawari pero hindi niya kayang tanggapin na bakla nga ang tanging lalaking nakaagaw ng atensyon niya. Yun din ang sabi namin. Pero kasi lumalabas talagang kabaklaan niya lalo pag kaming dalawa lang magkasama. Kapag kasi kasama namin ng mga pinsan naming lalaki, nababatukan pa siya minsan may jowa na ba siyang lalaki? Muling dumako ang tingin nila kay Thea. Napailing naman ng babae. Wala pa naman. Di goods yun. Bakit naman? Nagtatakang nilingon siya ng dalawa. Pilya naman siyang napangiti. Because I will make him fall for me. Nababaliw ka na. Inirapan pa siya ni Pinky. Bakla nga Trixie, diba? Bingi ka ba? Hindi siya bakla. At hindi ako papayag na bakla siya. Eksaherada pa siyang tumayo at namewang. I think I like him. At wala pa akong nagugustuhan na hindi ko nakukuha. Gusto agad? Kakikita mo pa lang sa kanya, diba? Malandi ka talaga. Kulang na lang ay sabunutan siya ni Thea. Bakit? Kung merong love at first sight, syempre meron ding like at first sight. Anyang walang balak magpatalo. Muli siyang naupo at tinitigan ng mga ito. Makikita nyo, magkakagusto rin siya sa akin. Sana nga Trixie, kahit kasi ako naniniwalang lalaki talaga siya. Pero wala namang problema sa akin kung bakla talaga siya. Pero syempre 'di ba, mas maganda kung lalaki nga talagang siya. Trust me Pinky, magiging kamag-anak mo ko. Kinindatan niya pa ito. Nakatigim tuloy siya ng sabunot kay Thea. Kamag-anak agad? Akala ko ba gusto mo lang? Basta, trust me guys. Makukuha ko rin ng Gio na yon. Napangiti si Trixie nang makitang nasa mall nga si Gio. Simula nang makilala niya ito, inalam niya na lahat ng tungkol dito. Mula sa pinsan nitong si Pinky. Hiningi niya na rin ang number at account nito. At humahanap pa lang siya ng tiyempo para ma-message ito. Ang pinsan nito at kaibigan niyang si Pinky ay pabor na pabor sa plano niya.
Kaya nga hindi siya nahihirapang alamin kung nasan to dahil sa pinsan nito. Humarap muna siya sa glass wall ng mall at inayos ang sarili bago ito lapitan. Nang malapit na dito, ay umakto siyang busy sa pagkalikot ng cellphone, dahilan para kunwari hindi niya ito makita. Sakto rin namang hindi ito nakatingin sa dinaraanan, kaya tagumpay ang plano niyang makabungguan to. Malakas siyang napahiyaw nang mabitawan ng cellphone at bumagsak yun sa sahig. Dahil sa lakas ng pagkakalaglagay, kaagad na nabasag ang screen noon. What the? Rinig niya namang mahinang napamura ang binata bago ito tumungo para damputin ang basag na niyang cellphone. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Saad nito nang iabot sa kanya ang cellphone. Napangiti naman siya. Mukhang hindi siya nito nakilala. Pero ayos lang. Ang mahalagay tagumpay siyang nabunggu ito. Ayos lang. Gio? Is that you? Kunwari ay gulat na tanong niya. Bahagya namang kumunot ang noon nito at tila'y kinikilala siya. Sorry but, do I know you? Nagtatakang tanong nito. Lihim siyang napangiwi ng mahimigan ng kaartehan ng boses nito. Mukhang hindi nga nagbibiro ang kaibigan niya. Bakla nga siguro ito. Yes, of course, I'm Trixie, your cousin's best friend. Remember me? Malawak pa rin ang pagkakangisi niya at kumikislap pa ang mga mata. Matagal naman itong tumitig sa kanya bago marahang napatango. Yeah, naalala na kita. Nagkamot ito ng sentido bago binalingan ng hawak ng cellphone. Mukhang nabasag yata. Sorry ulit Trixie. Gusto mo ba bilhan na lang uli kita ng bago? Pambawi. Ay naku, hindi na. Nakakahiya naman. Parehas naman tayong may kasalanan eh. Pabebe niyang saad. Siyempre kailangan niya munang magpakipot at baka mahalata pa siya. No, it's okay. Palitan na natin. Bili na tayo ngayon kung wala ka namang pupuntahan. Napangiti siya. Oo, sige ba? Hindi ako busy and I'm always free. Magkakasunod pa siyang napatango. Kahit ang totoo ay marami naman talaga siyang reserbang cellphone. Gusto niya lang talagang makasama at makakwentuhan. At tagumpay ang kanyang plano. Gusto nang maniwala ni Trixie sa kasabihang kapag nag-e-enjoy ay bumibilis ang oras. Kasi naman, parang kapapasok pa lamang nila ni Gio sa phone shop. Pero heto't palabas na agad sila. Nag-e-enjoy pa siyang kausap ang binata. Sa katunayan ay marami siyang nalaman tungkol dito. Nakakatuwa din tong kasama dahil hindi man lang siya nakaramdam ng pagkabagot. Talaga? Marunong kang mga bayo? Sana all! Anya, wala siyang pakialam kahit malakas ang boses niya at pinagtitinginan sila ng mga taong nakakasalubong. Bakit ba? Sa masaya pala talagang kakwentuhan ng taong nagugustuhan mo. Yup, may hasyenda kasi sila lolo. And since doon ako lumaki sa kanila, kaya maaga rin akong natuto. Habang nagsasalita ang binatay, hindi niya magawang alisin ang paningin dito. Oo, lalaking lalaki to. Napakagwapo pero tila hindi talaga nito napapansin na lumalambot ang boses nito. Pero wala lang naman yun sa kanya. Natutuwa pa nga siya sa halip na mailang. Ano kayang pakiramdam na magkaroon ng baklang boyfriend? Siguro masaya. Tanong ng isang bahagi ng utak niya. Habang pinakikinggang pa rin magsalita ang binata. Pwede mo ba akong turuang mga bayo? Bigla ay tanong niya na ikinatigil nito. Matagal naman tong tumitig sa kanya bago umirap. Day, ayoko nga. Mahirap magturo. Baka matumba lang tayo at masagasaan pang makinis kong hita. Maarting saad nito na inipit pa talaga ang ilang hibla ng buhok sa tenga. Ang arte ha? If I know, mas makinis ang balat ko sa'yo. Natatawang hinapas niya pa ito sa balikat. Natutuwa siya dahil hindi man lang ito nahiyang ipakita sa kanyang kabaklaan nito. Siguro ay dahil alam nitong mapagkakatiwalaan naman siya. Since kaibigan niya naman ang pinsan nito. Pero syempre, hindi pa rin nagbabago ang plano niya na gawin tong lalaki at jowain. So paano ba yan, Sisteret? Gora na Kesh ha? Ingat kapag uwi. Saad nito nang makarating sila sa parking lot. Pwede bang pakihatid na rin ako sa bahay? Wala kasi akong dalang kotse. Pinapaayos ko pa.
pagpapaawa niya. Pero ang totoo ay sinadya talaga niyang wag magdala para mas makasama ito ng matagal. Sige lang, small things. Bait mo talagang bakla. Nilapitan niya ito't pasimpleng niyakap. Saglit pa siyang napapikit ng malanghap ang mabango nitong amoy at naramdaman ang matigas nitong dibdib. Shucks, ang tigas ng dibdib. Gagawin talaga kitang lalaki ko, Chiyo. Tili ng malandi niyang isip. Habang lulan ng kotse ay panaka-naka niyang sinusulyapan ng nagmamanehong lalaki. Seryoso lang itong nakatingin sa kalsada at dahil nakasalvyo ito sa kanya, ay nakita niya naman kung gaano katangos ang ilong nito at ang medyo manipis nitong labi. Mariin siyang napalunok. Ang labing yon, parang tinutokso na halikan niya. Kaagad na siyang nagbawi ng tingin at baka hindi niya mapigilan ng sarili. Padapang nakahiga si Trixie habang hawak ang kanina niya pang dinadasalang cellphone. Kanina pa nagtatalo ang isip niya kung iti-text niya na ba si Gio o wag na muna. Kasi kung iti-text niya, ano namang sasabihin niya? Loka, walang mangyayari sa'yo kung tititigan mo lang yung cellphone mo. Nakangusong nilingon niya si Thea. Naalala niyang bumisita nga pala ito sa kanya at naboboring daw to sa coffee shop nito. Huwag kang maingay, nag-iisip pa nga ako ng magandang sasabihin eh. 2 araw pa lang nakakalipas nang magkita sila ng binata sa mall. Pero ngayon pa lang ay namimiss niya na kagad to. At tila gusto niyang maiyak sa isiping tinamaan talaga siya ng matindi sa baklang yon. Sus, ang sabihin mo naduduwag ka na. Ikaw ba talaga yan? Trixie the Brat? Humihina ka na yata ah. Bruha! Inis na binato niya ito ng unan at muling tinalikuran. Hinarap niya uli ang hawak na cellphone at nagtipa ng mensahe para kay Gio. Kung ako sa'yo, hahalikan ko na agad yon. Malay mo, kapag natikman ang tamis ng labi mo, magiging lalaki na siya. Natigilan siya pero saglit lang. Dahil kaagading napasimangot. Baka mamaya sampalin lang siya kapag ginawa niya yon. Hindi dapat siyang nagmamadali. Kailangan mapaibig niya talaga ito ng sa gayon, maging lalaki na talaga to. Bakit kaya hindi ka nalang bumalik sa coffee shop mo? Pampagulo ka rito eh. Muli niya itong binato ng unan pero tumatawang sinambot lang nito yon. Aalis na talaga ako at baka mahawa pa ako sa kahinaan mo no? Pagbibiro pa rin ito na kinairap lang niya. Huh? Watch me, Thea. Mapapaibig ko rin siya. Sigaw niya pero tawa lamang nito ang narinig niya bago sumarang pinto ng kanyang silid. Nang mapag-isay malalim siyang napahinga. Kaya mo to, Trixie. Ipinagpatuloy niya ang pagtitipa sa cellphone at nang matapos ay pikit matang pinindot niya ang send button. Nang makitang nagsend ay saka lamang siya nakahinga ng maayos at muling binasa ang mensahe. Hello Gio, thank you uli sa cellphone na binili mo ah. Ang ganda niya, nakakatuwang gamitin. Napangiwi siya. Sana lang ay mag-reply ang binata. Habang naghihintay ng reply, ay bumangon muna siya at uminom ng tubig pampaalis ng kaba. Muntikan pa niyang maibugang iniinom nang biglang tumunog ang cellphone. Mabilis na kinuha niya yun at kusang napangiti nang mabasa ang reply ng binata. Siyempre, magandang pumili eh. Anyways, you're welcome. Ang lande, pero ang cute pa rin. Parang baliw na nagtititili siya. Simple lang ang reply ng binata, pero grabeng kilig na ang nararamdaman niya. Siya nga pala, available ka ba mamaya? Aayain sana kitang mag-bar eh. Hindi kasi makakasama sila Pinky at Thea. Mga busy. Pikit mata uli niyang pinindot ang send button. Nang mag-send ay kaagad niya ring tinext sa mga kaibigan at binalaan na kapag inaya sila ni Gio ay sabihin na mga busy sila. Segundo lang ay nag-reply to kagad. Sure, goods yon. Maraming boylet doon. Nainis man sa words na boylet ay hindi pa rin niya mapigilang mapangiti. Sa wakas ay muli niyang masusolo ang binata. At humanda to dahil sisiguraduhin niyang maaakit ito sa isusuot niya mamaya.
Pero hindi akalain ni Trixie na siya pala ang maaakit sa itsura ng binata. Black pants na pinarisan ng dark polo na bahagya pang nakabukas ang ilang botones. Kaya't kitang-kita niya ang white t-shirt nitong panloob. Naka-black shoes din ito at bahagyang magulo pang buhok. Napalunok siya habang naglalakad palapit rito. Ni hindi niya magawang alisin ang paningin dito na tila ba kapag nalingat siya saglit ay mawawala to sa harapan niya. At kung hindi niya lang talaga to kilala, iisipin niyang modelo ito at hindi bakla. Nakasandal ito sa kotse habang nakapamulsa. Shucks talaga! Papaano nitong nagagawang katakam-takam sa paningin niya nang wala man lang tong ginagawa? What? Natatawa niyang tanong ng tuluyang makalapit dito at mapansing magkasalubong ang kilay. Ang landi mo ha? Bakit naman ganyan ang suot mo? Tila nandidiring tinitignan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkuway muling napangiwi. Bakit? Maganda naman ah. Tinignan niya rin ang sarili. Black miniskirt and sleeveless crop top ang suot niya with 2-inch na heels. Mataas din ang pagkakapuyod ng buhok niya. Dahilan para makita ang makinis niyang likod. Inggit ka lang eh. Mas maganda kasi ako sa'yo. Anya na sinundot pa ang dibdib nito. Pero kaagad din siyang napangiwi ng maramdaman ng katigasan noon. Naisip mo pa talaga yun? Tanong nito bago siya pinagbuksan ng pinto. As usual, idinahilan na naman niyang hindi pa ayos ang kanyang kotse, kaya't nagpasundo na lang ulit siya rito. Bakit kasi ganyan ang suot mo bakla? Paano ka makakabingwit ng boylet doon? Tanong niya. Ikinabit niya na ang seatbelt habang ito naman ay binubuhay na ang makina. Alam mo naman ang dahilan. Natigilan naman siya nang marinig ang kalungkutan sa boses nito. Siguro ay nalulungkot to dahil hindi man lang to makapag-dress at makapag-makeup. Naranasan mo na bang mag-dress at makeup? Tanong niya. Bigla kasi siyang nahawa sa kalungkutan nito, kaya gusto niya naman tong pasayahin. Ang lakas na talaga ng tama niya rito. Hindi pa, why? Kunot noong binalingan siya nito. Gusto mo matry? Kumikislap ang matang tanong niya. Gumisi naman to. Huwag na, Day, at baka malagpasan ko pang ganda mo. Sus, dali na. Doon tayo sa kwarto ko para walang makakita sa'yo. Saglit itong nag-isip. Pagkuway tumango na rin. O sige, kapag hindi na ako busy, sa ngayon mag-bar na muna tayo. Kahit masaya sa naging pagpayag nito, ay hindi pa rin maiwasang bumigat ang dibdib niya. Mukhang pusong babae nga ang lalaking nagugustuhan niya. At mukhang mahihirapan siyang mapaibig to. Pero hindi pa siya dapat sumuko dahil nagsisimula pa lamang siya. Marami-rami na ang tao pagdating nila sa bar. Hindi maiwasang may makasanggi sa kanila. Gio? Napatingala siya sa binatang kasama nang bigla na lamang nitong hapitin ang bewang niya at hawakan ng kamay niya. Para na itong nakayakap sa kanya habang naglalakad sila papunta sa nirentahang table. At dahil sobrang lapit ng katawan nila sa isa't isa, ay hindi na niya malaman kung kaninong tibok ng puso bang naririnig niya. Masyado yung malakas na parang aatakihin ng nagmamay-ari. Masyadong maraming tao. Hindi na tayo dapat dito nagpunta. Saad nito na sa daan nakatutok ang paningin. Wala itong kaalam-alam sa tensyong nararamdaman niya. At naging totoong lalaki na naman to ngayon sa paningin niya. Para itong boyfriend na iniingatang huwag siyang masanggi at masaktan. Wala sa sariling napangiti siya nang mapatingin sa ugatan nitong kamay na nasa bewang niya. Gustong-gusto niya ang init na nagmumula sa katawan nito at wala na talaga siyang pake kahit buong oras pa silang maglakad basta't kasama niya ito. Pero kaagad ding napawi ang ngiti niya nang makarating sila sa kanilang table at bitawan nito ang kamay at bewang niya. Bigla ay gusto niya magprotesta. Nag-e-enjoy pa kasi siya. What's with that look? Maarteng tanong nito nang titigan niya ito. Naaaliw naman na nangalumbaba pa siya sa lamesa. Tila nagpapakyut din. Ang gentleman mo pala bakla. Overprotective. Bagay ka maging boyfriend ko. Anya sabay kindat.
Umakto naman tong nasusuka. Kadiri ka, Trixie. Hindi tayo talo, no? Malay mo lang, bigla kang ma-develop sa akin. Hindi niya alam kung bakit nasasabi niya ang mga iyon. Hindi pa naman siya lasing. Mangilabot kang babae ka? Maarteng hinaplos pa nito ang mga braso. Tila natatakot na sa mga sinasabi niya. Napalabi siya. Ang arte mo naman. Maghahanap na nga lang ako ng boys. Anya rito bago talikuran. Hindi na tuloy niya nakita ang biglaang pagdilim ng aura ni Gio. Paramihan ng makakasayaw na lalaki. Iyon ang deal. Malakas ang loob ni Trixie na hamunin ng binata dahil alam niyang mananalo siya. Siyempre hindi to pwedeng magsayaw ng lalaki at baka may makakilala rito. Businessman pa naman to. Pumunta siya sa dance floor, dala ang bote ng alak at doon nagsasayaw na parang wala nang bukas. Panakanak ay tinitingnan niya ang binata at kapag nagtatama ang mata nila ay kinikindatan niya lang to. Hi miss, kanina pa kitang tinitignan. Hindi na ako nakatiis kaya nilapitan na kita. Tumigil siya sa pagsasayaw nang lapitan siya ng morenong lalaki. Sinuri niya ito. Gwapo't matangkad pero hindi pa rin kayang higitan ng Gio niya. Hindi niya na sana to papansinin kaya lang ay bigla siyang napatingin kay Gio na nakatingin din pala sa kanya. Pilyang initian niya ito bago binalingan ng kaharap na lalaki. Hello, Pogi! Ipinatong niya ang mga kamay sa dalawang balikat nito. Game na game naman ang lalaking nakipagsayaw sa kanya. At hindi niya alam kung dahil ba sa alak o sadyang totoong nakita niyang bahagyang umigting ang panga ni Gio. Kasabay ng pagdilim ng aura nito habang nakatingin sa kamay ng lalaki na nakahawak sa bewang niya. Para itong nagsiselos na handa nang sumugod sa kanila. Pero kaagad din niyang naipilig ang ulo. Bakit naman ito magseselos? Siguro dahil gwapo ang kasayaw niya. Naunahan niya ito sa gwapo. Dahil sa naisip ay bigla siyang nakaramdam ng inis. Tuloy ay lalo niyang idinikit ang katawan sa kasayaw at pumikit. Ilang minuto rin silang nagsasayaw. At sa muling pagdilat niya ay sa pwesto kagad nila ni Gio siya napatingin. Halos magdikit ang kilay niya nang makitang may kasama na itong gwapong lalaki. At tila'y masayang pinag-uusapan. Kaagad nag-init ang ulo niya. Bigla siyang nagselos. No! Siya lang maaaring ngitian ng Gio niya. What? Gulat na tinignan siya ng lalaking kasayaw nang bigla na lang niya itong itinulak. Sorry, ang boring mo palang kasayaw. Anya sabay alis sa harapan nito. Malalaki ang hakbang na nilapitan niya sila Gio. Gio! Napatigil ang mga ito sa pagkukentuhan at sabay na napatingin sa kanya. May kasama ka pala. Tanong ng lalaking kausap nito. Nang suriin niya ito ay napataas ang kilay niya. Papasirin kasi itong modelo. Pwede ring artista. Guwapo eh. Yes, hello Pogi. Siya nang sumagot. Para kasing walang balak sumagot ang binata na nagtataka lang na nakatingin sa kanya. Umupo siya sa tabi ng lalaki at naglahad ng kamay. I'm Trixie, and you are? Nakangiting pagpapakilala niya. Hindi niya pinansin ang matalim na tingin sa kanya ni Gio. Mukhang nainis yata dahil inagaw niya ang boylet nito. Pwes sorry na lang to dahil hindi to pwedeng magka-boylet. Girlfriend pwede pa, at siya dapat yon. I'm Brian. Akmang aabutin na nito ang kamay niya pero inunahan to ni Gio. Tuloy ay ang malambot na kamay ni Gio ang nahawakan niya at parang ayaw na niyang bitawan pa. May pinag-uusapan kami, Trixie. Doon ka muna sa dance floor. Di ba nag-e-enjoy ka naman sa pagsasayaw doon? Seryoso at buong-buo ang boses nito habang nakatingin sa kanya. Bigla tuloy siyang nagtaka. Lalaking lalaki to ngayon. Parang hindi itong baklang Gio na kilala niya. Anong meron? Nagsiselos ba ito sa kanya? Mukha ring mainit ang ulo nito. Looks like mainit ang ulo ng... Bro, I think your girlfriend is already looking for you. Hindi na nagawa pang tapusin ng Brian ang sasabihin dahil pinagtabuyan na kaagad to ni Gio. Kaagad din naman tong nagpaalam sa kanila. Kaya't muli silang napagsulong dalawa. Bakit pinaalis mo kagad si Pogi? Tanong niya.
Hindi naman siya pinansin ng binata. Sa halip ay ipinagpatuloy na nito ang pag-inom. Uy! Nilapitan niya ito't sinundot ang tagiliran. Galit ka ba? Nanatili pa rin tong walang kibo. Hindi ko naman naagawin sa'yo si Pogi eh. Tsaka may girlfriend na yun, hindi ba? Huwag ka na magalit. Will you shut up? Napasinghap siya nang magtaas to ng boses. At saka bakit ka ba nandito? Doon ka sa dance floor. Doon sa kasayaw mo. Napamaang siya. Kung magsalita kasi ito'y dinaig pa ang boyfriend na nagseselos. Pero ayaw niya naman yung isipin. Sorry na nga. Mas gusto ko pala dito sa tabi mo. Matamis niya itong nginitian bago niyakap ang braso nito. Ramdam niya namang natigilan to sa kanyang ginawa, pero hindi naman siya itinulak palayo. Bati na tayo? Tanong niya matapos ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Makulit ka eh. Tugon naman ito na bahagya pang kinurot ang ilong niya. Muling gumaan ang pakiramdam niya nang makita ang ngiti nito. At dahil natutukso na naman siya sa mapupula nitong labi ay ibinaling na lamang niyang atensyon sa pag-iinom. Hindi na halos makatayo ng maayos si Trixie dahil sa kalasingan. Kaya naman nagpasya na lang si Gio na sa kanyang kondo na lamang to iuwi. Hindi niya ito po pwedeng iuwi sa bahay nito at baka makita ng parents nito ang lagay nito. Ayaw niya naman tong ipahamak. Ang pinsan niya namang si Pinky tulog na yata dahil hindi na sinasagot ang mga calls niya. Ang liit-liit mong babae pero ang bigat mo. Reklamo niya nang maihiga sa sofa ang dalaga. Natatawa pa ito pero hindi na halos maimulat ang mga mata. Mabuti na lang talaga't hindi siya nagpakalasing. Ang babaeng to, ang lakas mag-ayang mag-inuman, mahina naman pala sa alak. Hey, Gio! Akma niya itong tatalikuran ng tawagin siya nito. Kaya naman bagot na muli niya itong hinarap. What? Tanong niya na hindi ito magawang tignan ng maayos. Halos makita na kasi niya ang buong katawan nito sa sobrang igsi ng telang suot. May lagnat ka ba? Nagsalubong lalo ang kilay niya. Seryoso ba ito? Lasing na nga nagagawa pang bumanat. Ang hot mo kasi. Grabe ang hot. Nakangising saad nito. Mahina naman siyang napamura. Kasabay ng pagsapo sa kanyang dibdib. Ano bang klaseng babae ito? Hindi ba nito alam na bakla siya? O baka naman lasing lang talaga to? Siguro nga, yun na lang ang iisipin niya. Nang sumunod na araw ay masakit ang ulong bumangon si Trixie. Muntikan pa siyang mapatili nang ma-realize na wala siya sa kanyang silid. Mabuti na lamang at nakita kagad niya ang picture ni Gio. Kung ganon, nasa silid pala siya ng binata. Sa isipin yun ay parang gusto na niya uling mahiga at yakapin ang mga unan. Kung hindi niya lang narinig ang tikhim mula sa likuran niya. Nang lingunin niya ngayon ay nakita niyang nakatayong binata. Amoy bagong ligo to. Ang fresh, ang sarap yakapin. Sinaway niya ang sarili. Bakit ba kasing landi niya? Mabuti naman at gising na ang lasinggera ng taon. Bumalik siya sa wisyo nang marinig ang maarte nitong boses. Naka-shorts and sando ito. Hindi bagay ditong malambot na boses. Grabe naman sa lasinggera, ha? Inirapan niya ito't bago tumayo. Pero seryoso, salamat dahil hindi mo ako iniwan kagabi dun sa bar. Muntik na talaga kitang iwanan. Kung hindi ko lang naisip na kaibigan ka ng pinsan ko. Bakla ka. Napangiwi siya ng pitikin nito ang kanyang noo. Ang sweet ng bakla. At bilang pambawi, isasama kita ngayon sa bahay. Natigilan naman to at nanlaki ang mga matang tinignan siya. At bakit? Ngayon na kita lalagyan ng makeup. Wag lang dress, malaki yung katawan mo eh. Siguradong hindi kakasya sa'yo yung mga dress ko. Magaling ka bang mag-makeup? Baka gawin mo lang akong clown ha, wag na lang. Humalukip-kip to bago siya inirapan. Ang arte ng bakla. Natatawa na lang talaga siya. Ang laki-laki kasi ng katawan nito. Minsan naiisip niya ngang nagbabakla-baklaan na lang to. Pero bakit naman niya yun gagawin? Akong bahala sa'yo pero wala ka bang work today? Wala, nag-leave na muna ako. Kaya tayo't mag-almusal na para makapunta na tayo sa inyo. Tahimik na ang buong bahay nang umuwi sila Trixie. Maaga kasing umaalis ang parents niya. At gabi naman kung umuwi.
Palagi siyang alone. Sa silid kagad sila dumiretso ng binata. Pinaupo niya muna ito sa sofa habang hinahanda ang mga gagamitin niya. Hindi ka ba nalulungkot dito? Para kasing ikaw lang palaging mag-isa dito? Tanong nito na ikinatigil niya. Nalulungkot din. Namimiss ko rin kabanding sila mami. Nilingon niya ito at nginitian. Pero syempre, tumatanda na tayo. Sa halip na magtampo at magpalamon ako sa lungkot, inaaliw ko na lang yung sarili ko. Dagdag niya pa bago pilit na inalala kung saan ba niya inilagay ang pang-makeup na palaging ginagamit. Nang maalalay napakamot siya sa sentido. Napatingin siya sa taas ng cabinet. Siguradong si Thea na naman ang naglagay doon. Hilig talaga siyang pagtripan ng babaeng yon. Palibhasa, alam na mahihirapan siyang kunin yun eh. Lumapit siya sa cabinet at tumingkayad para abutin ang box na pang-makeup niya. Hindi niya naman magawang ipakuha sa binata dahil nahihiya siyang mag-utos. Pero kahit anong tingkayad ang gawin niya, ay hindi niya talaga naaabot. Akmang susuko na siya at gagamit na lang sana ng tuntungan nang bigla namang may mahabang baraso ang kumuha sa makeup kit. Muntikan pa siyang mauntog sa matigas nitong dibdib na nakaharap sa kanya. At dahil nakatingala siya rito, ay muntikan nang magdikit ang labi nila nang bigla itong tumungo sa kanya. Ramdam niya ang pagkalabog ng dibdib nang mapatingin sa labi nitong ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Napalunok siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Dapat ay lumayo siya dahil sobrang awkward ng pwesto nito. Pero hindi naman nakikisama ang mga paa niya na tila na stuck na sa kanyang kinatatayuan. Hindi rin naman nakaligtas sa kanyang paningin ang bahagyang paggalaw ng Adam's apple nito. At maging ito ay hindi rin alam ang gagawin dahil nakatuon lang din sa labi niya mga mata. Tunog ng bumukas na pintong naging dahilan para maitulak niya palayo ang binata. Kaagad niyang inayos ang sarili at nilapitan ng katulong na may bitbit na tray. Merienda po muna kayo. Saad ng matanda na walang alam sa awkward na nararamdaman nila. Salamat po manhang. Nang makuha niya ang tray ay kaagad ding nagpaalam ang katulong, kaya't muli silang napagsulong dalawa. Pilit naman niyang ikinakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng magpahalata na naaapektuhan dito. Gio, merienda muna. Nakangiti na siya nang muli itong hinarap. Tila naman biglang natauhan ng binata at naiiling na rin nang umiti sa kanya. Sure, but I'm sorry Trix ha. Nag-text yung assistant ko. Kailangan daw ako sa kumpanya ngayon eh. Lolo is there. Next time na lang siguro natin ituloy ang makeup session natin. Mahabang paliwanag nito na sinabayan pa ng mahinang pagtawa sa dulo. Sige, okay lang. Palagi naman akong free. Kahit na dismaya sa biglaang pagpapaalam nito ay ayos na rin sa kanya. Hindi niya rin kasi sigurado kung makakakilos pa ba siya ng maayos matapos ang nangyari kanina. Sapo ang dibdib nang pumasok sa loob ng kotse si Gio. Hanggang sa mga oras na yun ay malakas pa rin ang kabog ng dibdib niya at hindi niya maintindihan kung para saan yun. Nitong nagdaang mga araw ay sobra na siyang naguguluhan sa nangyayari sa kanya. May mga tanong sa utak niya na hindi niya alam kung papaanong masasagot. Katulad na lang ng tanong na bakit sa tuwing nasa paligid si Trixie ay para siya nga atakihin sa sobrang kabang nararamdaman niya. At bakit sumasaya siya kapag kasama ito? Bakit pakiramdam niya lalaking lalaki siya kapag kasama ito? Pero hindi yun maaari. Bakla siya. Bata pa lang, itinanim na niya sa kanyang isip na bakla siya. At hindi na yun magbabago pa. Darn! Nababaliw na yata ako. Isinubsob niya ang mukha sa manibela. Pagkuway mariing pumikit. Gusto niyang alisin ang imahe ng dalaga sa kanyang isipan. Ilang minuto rin siguro siyang nasa ganung posisyon bago napagpasyahang tunguhin na ang kumpanya. Panay ang pagbati ng mga empleyado sa kanya pagkapasok niya ng kumpanya. Nakangiti naman niya yung tinutugon. Sa kanyang opisina siya nagtungo. At doon ngay naabutan niya ang kanyang lolo na mukhang kanina pa siyang hinihintay. Finally, you're here! Kaagad itong tumayo't sinalubong siya. Lolo! Niyakap siya nito. Pagkuway mahinang tinapik ang balikat niya. Kamusta po? Balita ko nag-absent ka today. Why? May pinopormahan ka na ba? Nangingislap ang mga matang tanong nito
Pagkaupo pa lamang nila sa sofa, napakamot naman siya sa sentido. Wala naman Polo, busy pa sa kumpanya. At bakit? Abay iho, tumatanda na ako. Kailangan ko na ng bagong apo. Nagsasawa na ako sa inyo. Mahina naman siyang natawa. Sabi na nga ba, at kaya lang siya pinuntahan ng matanda ay para kulitin na naman tungkol sa kanyang pag-aasawa. Lo naman, wala pa po sa isip ko yan. Gusto ko munang magpayaman para mabigyan ko ng magandang buhay ang magiging pamilya ko. Yun ay kung magkakapamilya pa siya. Hays, paano ba niyang sasabihin sa mga ito na bakla siya? Natatakot siyang ipaalam sa mga ito. Baka atakihin pang matanda pag nagkataon at sigurado mapapalayas din siya ng parents niya. Pero may natitipuhan ka naman ba? Muli ay tanong nito na ikinatigil niya. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang pumasok sa isip niya ang imahe ng nakangiting si Trixie. Kaagad niyang ipinilig ang ulo at pilit na inaalis sa isipan ng dalaga. Bakit ba bigla niya na lang itong naisip? Hindi na talaga nagiging maganda ang pakikipaglapit niya rito. Dapat siguro, ngayon pa lang ay umiwas na siya dahil palagi lang nitong ginugulong isipan niya. Silence means yes? Abay siguro nga, ang aliwalas ng mukha mo ngayon eh. Nakangiwi siyang napangiti. Ayos na yun, kesa naman isipin kong bakla ka. Hindi ko yata kakayanin yon. Natigilan siya nang biglang sumeryoso ang boses nito. Bigla tuloy ay kinabahan siya at hindi kaagad nakaimik. Papa, walang bakla sa pamilya natin. Kung meron man ako na mismong mag-aalis sa kanya sa pamilya natin. Pareha silang napalingon sa nagsalita. Ang daddy niya yon kasama ang mami niya na kaagad siyang nilapitan at niyakap. Tumigil ka nga Han, ano namang masama sa pagiging bakla? At kahit paanong kasarian ng tao, deserve nilang lahat na tanggapin at mahalin. Singit naman ng kanyang ina. Nakahinga naman siya nang marinig ang sinabi ng ina, kaya't napangiti na rin siya. Hindi na malaman ni Trixie kung ilang oras na ba siyang nakatihaya at nakatitig lang sa kisame. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin siya dalawin ng antok at alam niya kung anong dahilan. Ilang gabi na ba siyang hindi makatulog kakahintay sa text ng binata. Halos 1 linggo na rin ang nakakalipas nung huli silang nagkita at hindi na nga yun nasundan pa. Tinetext at tinatawagan niya naman to pero hindi naman to tumutugon. Hindi tuloy niya naiwasang isipin na iniiwasan na siya nito. Pero bakit naman siya nito iiwasan? May nagawa ba siya para iwasan nito? Mariin siyang napailing. Wala talaga siyang maalalang masamang nagawa rito. Gio, iba ka talaga. Sa'yo lang ako nagkaganito ah. Saan niya habang tinititigan ang picture nito sa kanyang cellphone. Feeling ko mababaliw ako kapag hindi pa kita nakita bukas. Grabing lakas ng tama ako sa iyong bakla ka. At kung may makakakita man sa kanya ng oras na yon, ay iisiping nababaliw na siya. Ilang ulit niya lang namang hinalikan ng picture nito. Mahal na talaga kita bakla. At hindi ako papayag na hindi mo pananagutan tong nararamdaman ko sa'yo. Napabuntong hininga siya bago inoff ang cellphone. Inoff na rin niya ang lampshade at pilit nang natulog. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakatulog nang tumunog ang cellphone niya. Agad niya naman yung kinuha at tinignan kung sino ang aswang na tumatawag ng 10 oras ng gabi. Nang makita kung sinong caller ay mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Hindi pala aswang ang tumatawag, kung hindi ang future asawa niya. Wala nang sinayang na segundo. Kaagad niyang sinagot ang tawag nito. Hello? Hindi pa niya maiwasang mautal sa sobrang excited na marinig ulit ang boses nito. Shucks, sobrang namiss niya talaga to. Trixie? Para siyang idinuduyan ng marinig ang buong boses nito. Aakalain mo talagang lalaking-lalaki ang nasa kabilang linya. Pasensya na sa abala pero pwede ka bang makausap? Saglit lang. Lalo lang yatang nawala ang antok niya sa sinabi nito. At tubili siyang tumayo't humarap sa salamin. Okay lang, hindi pa naman ako inaantok. Nasaan ka ba? Andito, sa labas ng bahay niyo. Ha? Gulat na tanong niya. Nabibingi na ba siya? Ano daw ang sabi nito? Silip ka sa bintana. Utos nito na kaagad niyang sinunod.
Nanlaki ang mga mata niya nang makumpirmang totoo ang sinasabi nito. Nasa labas to ng gate. Nakasandal sa kotse nito habang nakalagay sa tengang cellphone. At nang maramdaman yatang nakasilip na siya ay tumingala to at nakangiti siyang kinawayan. Naniniwala ka na? Napipilitan namang kinawayan niya rin to. Ang puso niya'y tila tatalo na palabas dahil sa sobrang lakas ng kabog. Sino mag-aakala na ang taong iniisip niya lang kanina ay makikita niya ngayon at siya ba talagang pinuntahan? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya nang sa wakas ay makabawi sa gulat. Baba ka muna. Tugon nito bago pinutol ang linya. Muli naman siyang humarap sa salamin at nang makontento sa itsura ay marahan siyang bumaba. Mas lalo lang yatang nagwala ang puso niya nang makita ito ng malapitan at maamoy ang pabango nito na isang linggo rin niyang hindi naamoy. Gio! Hindi pa rin talaga siya makapaniwalang nasa harapan na niya ito ngayon at matinding pagpipigil ang ginagawa niya para lang hindi ito yakapin. Kamusta? Long time no see ah. Pormal ang boses na tanong nito. Pero hindi iyon ang nakaagaw ng atensyon niya, kung hindi ang itsura nito. Mukha itong ilang araw na walang tulog. Tila may malaking problema. Ayos ka lang ba? You look wasted. Nag-aalalang hinagod niya ito ng tingin. Namayat din to sa paningin niya. Yeah. Sinuklay nito ang magulong buhok gamit ang sariling kamay. May tao kasing gumugulo sa isipan ko nitong nagdaang araw. At sinusubukan ko siyang iwasan pero nahirapan lang ako. Ang hirap palang hindi siya makita. Napalunok siya nang marinig ang seryosong boses nito. Idagdag pa ang kakaibang tingin nito sa kanya. At may napansin din siya. Wala siyang nahihimigang lambot sa boses nito. Tila ibang tao nang kaharap niya ngayon. Eddie Goods, in love ka na ata sa taong yun. Maliit siyang napangiti. Ramdam niyang tila kinurot ang kanyang puso. You think so? In love na ba talaga ako? Tila nahihirapang tanong nito. Hindi pa yata matanggap na in love na. Sinalubong niya naman ang mga mata nito at tumango. Oo, ganun daw yon. Pero teka, bakit ka nga pala napadpad dito ng ganitong oras? Iniba na lamang niya ang usapan dahil masasaktan lang siya sa isiping lalo na siyang mawawalan ng pag-asa dito. Di bali na. Gagawa pa rin siya ng paraan para makuha ito. Yun. Napakamo to ng sentido. Itatanong ko lang sana kung free ka ba next week. I-invite sana kita sa birthday ni Roldan. Ikaw sana ang gagawin kong +1 ko. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Talaga bang yun lang ang pinunta nito? Pwede namang i-text na lang siya nito ah. Pero okay na yun, at least nakita niya ito. Palagi naman akong free. Hanggang hindi ako nag-eedad 25. Tugon niyang may kahalong pagbibiro. Ayos. O sige, uwi na ako. Sinabi ko lang talaga sa'yo. Ngayon ay malawak na ang ngiti nito. Tila nagkaroon uli ng buhay ang mga mata. Oo, sige. Ingat ka. Ayaw pa sana niya itong umalis. Gusto niya pa itong makasama pero ano namang idadahilan niya para hindi ito umalis kagad. Nga pala. Bigla itong tumigil sa paglalakad at muli siyang hinarap. Siya naman ay naghihintay lang sa susunod itong sasabihin. Namiss kita bakla. Yun lamang at kaagad na itong tumalikod at sumakay ng sasakyan. Naiwan naman siyang nagulat pero saglit lang dahil kalaunan din ay napangiti na siya. Kinikilig tuloy na pumasok siya ng silid at nahiga. Mukhang mapapasarap ang tulog niya ngayon. Maaga pa lamang ay laman na ng coffee shop ni Thea ang dalawang kaibigan. Hoy, Loka, ba't hindi mo sinasabi sa akin na malapit na palang birthday ni Roldan kung hindi pa ako in-invite ni Gio? Singhal ni Trixie sa kaibigan. Dahil sinabi niya sa akin na wag ko raw sasabihin sa'yo dahil siya raw mismo mag-iimbita sa'yo. Tugon nito na may naglalarong ngisi sa labi. Oy, sinabi niya yun? Singit naman ni Thea. Pinanlakihan niya naman ang mata ang mga ito. Mukhang siya ang asa rin ngayong araw. Tigilan mo nga ako, Pinky. Hinampas niya pa ito sa balikat. Tunay naman ah. Hindi ko nga rin akalain na sasabihin niya yun. Tapos siya pa mismo nagsabi na ikaw daw ang +1 niya.
Kaya si Thea nang kinuha kong +1. I smell something fishy. Baka naman nagiging lalaki na siya. Tila kinikilig na ani ni Thea bago siya pinalo sa balikat. Ay! Mukhang may napaibig na naman ang isang Trixie Alcazar. Kinikilig naman sa sinabi ng mga kaibigan ay hindi niya pa rin ipinapahalata. Kailangan niya munang makumpirma kung totoo nga ang sinasabi ng mga ito. Ayaw niyang umasa at magmukhang tanga sa dulo. Trixie, ngayon pa lang? Welcome to the family na! Parang baliw na tumayo si Pinky at niyakap siya. Ako na ang next ha, pipikutin ko rin si Roldan. Singit naman ni Thea na ikinatawa nila. Nang sumapit ang biyahe nila ni Gio papunta sa resort ni Roldan, ay ito pa mismong sumundo sa kanya at ipinagpaalam siya sa kanyang magulang. Nagulat pa nga siya at hindi makapaniwalang gagawin nito ang bagay na yon. Talaga bang kaibigan mo lang ang anak ko? Tila haring tanong ng kanyang ama habang sinusuri ng tingin si Gio. Daddy! Suway niya sa ama. Kanina pa kasi ang mga itong nagtatanong kung magkaibigan lang ba talaga sila. At kung magtanong ang mga ito tungkol sa binata ay di naig pa ang mga investigador. Siya na tuloy ang nahihiya sa ginagawa ng mga ito. Yes po sir. Magalang naman na tugon nito. Ang gwapo-gwapo nito ngayon. Ang fresh at ang bango. Kaya siguro kahit sabihin nila sa kanyang parents na bakla ito ay hindi maniniwala mga ito. Ay, bakit naman kaibigan lang? Hindi ka ba nagagandahan sa anak namin? Mariin siyang napapikit sa tanong na yon ng kanyang mommy. Saglit namang natahimik ang binata. At nang lingunin niya ito ay nakatingin din pala ito sa kanya. Hindi ko po kasi alam kung magugustuhan niya ako. Kaya kaibigan na lang po muna. Halos manlaki ang mata niya sa sinabi nito. At take note, habang sinasabi nito ang salitang yun ay sa kanya lang to nakatingin. Hindi niya tuloy alam kung kikiligin ba siya o maiinis. Para kasing pinagtitiripan siya nito. Bago pa man muling makaimik ang magulang niya, ay kaagad na siyang nagpaalam at baka kung ano pang masabi ng mga ito. Habang lula ng kotse ay kapwa silang tahimik. Ngayon niya tuloy napatunayan na nakakabingi pala talaga ang sobrang katahimikan. Nagbuga siya ng hangin bago naisipang magsalita. Gio. Trixie. Halos magkasabay nilang saad at sabay din silang natigilan. O sige, ikaw muna. Nakangiting saad nito at muling ibinalik sa kalsada ang tingin. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga sinabi ng magulang ko. Lalo naman itong nangiti. Ayos lang, ganun talaga. Solong anak ka kaya dapat lang naingatan ka nila. Pasensya na rin sa nasabi ko kanina. Okay lang, tugon niya at muling tumahimik. Ibinaling niya na lang ang atensyon sa kanilang dinadaanan. Sabi na nga ba't hindi naman totoo ang sinabi nito kanina. Umasa pa naman siya. Tulad ng inaasahan, maganda't malinis ang resort. Wala nga lang ibang tao dun kung hindi ang mga imbitado. Ilang araw daw kasing sarado ang resort dahil nga sa birthday party. Sa unang gabi pa lamang nila dun ay kaagad na silang lumayo sa mga bisita. Sa dalampasigan nila naisipang tumambay at mag-inuman, kasamang iba pang mga pinsan ni Gio at jowa ng mga ito. Pabilog silang nakaupo at sa gitna ay may mga alak. Katabi niya si Gio at sa gilid ay ang lalaking nagngangalang Mike na bigla na lamang tumabi sa kanya at kung kausapin siya ay tila ba close sila. Sa pagkakaalam niya ay kaibigan to ni Ronald. Talaga bang wala ka pang boyfriend? Sa ganda mong yan? Tanong sa kanya ni Mike. Parehong bumaling ang tingin nila dito ni Gio. Wala eh, hindi ako gusto ng gusto ko. Wala sana siyang balak na sagutin to pero dahil sa tama ng alak at dahil na rin siguro gusto niyang makita ang magiging reaksyon ni Gio, kaya niya ito tinugon. Baka bulag yon. Kung ako sa kanya niligawan na kita. Mga tipo mong babae hindi dapat sinasayang. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Mukhang may tama na rin ng alak. Don't mind him, Trix. Agaw pansin sa kanya ni Gio na hinawakan pa ang kamay niya. Nang tignan niya naman sina Thea at Pinky, ay halatang parehong nagpipigil ng ngisi. Lihim na lang siyang napairap bago tumayo. Excuse me, CR lang. Anya bago tinalikuran ng mga ito.
Tinitigan niya ang sarili sa harapan ng salamin. Tama nga sila. Maganda nga siya. Sexy. Halos lahat ay nasa kanya na. Pero ano namang laban niya kung hindi naman ang mga tipo niya ang gusto ni Gio? Susuko ka na ba, self? Parang baliw na kausap niya sa sarili. Siyempre hindi. Hanggat kinakausap niya ako, hindi ko siya susukuan. Mahal ko siya. Handa rin ako magpaka-tomboy para sa kanya. Matagal pa niyang kinausap ang sarili sa harapan ng salamin bago nagpa siyang lumabas. Ngunit sa kanyang paglabas ay nagulat siya nang mabungaran doon si Mike. Tila hinihintay talaga siya nito. Nang tumingin ito sa kanya ay nakakaloko itong umisi. Dahilan para lokoban siya ng takot. Malayo sila sa dalampasigan. Wala na rin siyang nakikitang tao na naglalakad sa paligid. Nandito na ako. Wika nito habang naglalakad palapit sa kanya. Ah? Nagtatakang tanong niya na lalo nitong ikinangisi. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko naman kaya ka lang umalis kanina ay hindi para umihi. Kung hindi para pasunurin ako. Ano sinasabi mo dyan? Bitawan mo nga ako. Tuluyan na siyang nataranta nang hawakan siya nito sa braso at pilit na hinihigit papasok sa banyo. Pakipot ka pa. Pero dahil sa malakas to ay nagawa rin itong maipasok siya sa loob bago isinara ang pinto. Natatakot na nagsusumigaw siya nang magpumilit itong halikan siya. At dahil umiiwas ay sa leeg niya tumama ang mukha nito. Mariin siyang napapikit at pilit na nag-iisip kung ano bang dapat na gawin para matakasan to. Pero hindi pa man siya nakakapag-isip ng maayos nang pabalyang bumukas ang pinto at pumasok ang galit na lalaki. Nang magmulat siya'y sumalubong sa kanyang madilim na aura ni Gio. Sira ulo ka! Malakas nitong mura bago sinugod ang lalaki. Hinigit nito yun palayo sa kanya at malakas na sinapak. Nanlalaki naman sa gulat ang mata niya habang pinanonood to kung papaanong bubugin ng lalaki. Sino mag-aakala na dinaig pa nito ang tunay na lalaki sa lakas ng pinapakawalang suntok sa mukha ni Mike. Lahat ng galaw ng katawan nito ay tila nagsuslow-mo sa kanyang paningin. Sira ulo ka ba? Ang daming babaeng gagalawin mo. Pagmamay-ari ko pa talagang napili mo? Tama na. Saka lang siya bumalik sa wisyo nang marinig ang nahihirapang tinig ni Mike. At nang makita niyang itsura nito ay hindi siya makapaniwalang si Gio ang gumawa noon. Duguan ang mukha nito at hindi na halos makamulat. Gio! Agad niyang nilapitan ng binata at inawat to. Tama na! Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Nanginginig sa takot ang boses niya. Tumigil naman to sa ginagawa pero galit pa rin nakatingin sa kanya. Mag-usap nga tayo. Hindi na siya nakapalagpan nang higitin siya nito at dalhin sa harap ng cabin nito. Ano yun? Bakit nakikipaghalikan ka sa lalaking yun? Nanlalaki ang butas ng ilong na tanong nito. Hoy, hindi ah! Tugon niya kahit kinakabahan at nagtataka sa ipinapakitang galit nito. Lintik naman, Trixie. Sinabihan ka lang ng maganda, bumigay ka kagad. Grabe ka naman mamintang sa akin. Sinabi na ngang hindi. Tinignan niya ito ng masama. Tsaka kung sakali man na bumigay ako, ano naman ngayon sa'yo, Gio? Nang hahamon niyang tanong dahilan para matigilan to. Frustrated nitong ginulo ang sariling buhok. Naririnig rin niyang maihinang pagmumura nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagseselos ka ba? Type mo ba yung Mike? Tumigil to sa ginagawa at nanlalaki ang matang tinignan siya. What the hell are you talking about? Of course not. Napangiti siya. Bakit ka nagkakaganyan? Type mo na ba ako? Hindi to umimik. Matagal din siyang tinitigan bago bumuntong hininga. Hindi ko alam. Hanep, ano bang ginawa mo sa akin? Nagpamewang ito bago tumalikod. Mukhang stress talaga ito at gulong-gulo na sa nangyayari sa buhay nito. Bakla ako eh. Bakla ako, Trixie. Sa muling pagharap nito ay namumula na ang mga mata nito. Gio, hindi mo ba nakikita? Bakla ako. Pero bakit feeling ko nagugustuhan ko ng presensya mo? Bakit gustong gusto ko palagi na makasama ka? Bakit masaya ako kapag nandyan ka? Bakit nagsiselos ako sa tuwing may ibang lalaki kang kinakausap? Lintik na yan, naguguluhan na ako.
Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Dapat ay matuwa siya dahil alam niyang nagkakapuwang na siya sa puso nito. Pero hindi niya magawa. Lalo na't nakikita niyang paghihirap sa mga mata nito. Bata pa lang ako. Tinata ko na sa utak ko na bakla ako. Lumaki rin akong walang babaeng nakaagaw ng atensyon ko. Kaya siguradong bakla talaga ako. Pero bakit? Bakit nang makita kita nagbago lahat? Bakit bigla mong ginulong isip ko, Trixie? Pakiramdam niya'y dinurog ang puso niya na makitang lumuluha na ito. Ang lalaking mahal niya, umiiyak, nahihirapan at nasasaktan dahil sa kanya. Hindi niya matanggap na siya pang magbibigay ng sakit dito. Bakit, Trixie? Bakit feeling ko? Nagugustuhan na kita. Tuluyan na rin siyang naiyak. Walang sinayang na oras. Mabilis niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Sorry kung naguguluhan ka ng dahil sa akin. At sa tingin mo may magagawa ang sorry mo? Tumigas ang boses nito dahilan para lumuwag ang pagkakayakap niya rito. Tuluyan tong gumala sa yakap niya at matiim siyang tinitigan. Panagutan mong nararamdaman ko. Gio! Hindi na niya nagawa pang ituloy ang mga sasabihin dahil mabilis na nitong siniil ng halik ang labi niya. Sa halip na magprotesta ay buong puso niya yung tinugon. At syempre, handa siyang panagutan to. Wala na yatang sasaya pa sa nararamdaman niya ngayon. Akala ni Trixie ay magkakaroon na sila ng relasyon ni Gio matapos itong magtapat sa kanya. Pero nagkamali siya. Matapos kasing may mangyari sa kanila ay parang bigla itong naging yelo sa sobrang lamig ng pakikitungo sa kanya. Hindi niya na rin tumuli pang nakausap at nakita. Pero sa halip na magpadala sa lungkot ay pinili niya pa ring bumangon ng may ngiti sa mga labi araw-araw. Hindi siya dapat magpakain sa lungkot at sakit dahil alam niyang may madadamay kapag ginawa niya yon. At iyon ay ang munting anghel sa kanyang sinapupunan. Dahil nagbunga ang ginawa nila ni Gio. At kahit gustuhin niya mang sabihin dito'y hindi niya magawa dahil nga iniiwasan siya nito. Hindi rin niya magawang magalit dito dahil alam niyang naguguluhan pa ito sa mga nangyayari. Buong akala nga naman ito ay hindi ito tunay na lalaki. Lumaki itong naniniwala sa kanyang paniniwala. Tapos ay biglang magbabago yon dahil lamang sa kanya. Kaya't bibigyan niya na muna to ng oras para makapag-isip-isip. Handa siyang maghintay hanggang sa maging handa na ito. At kung ano man ang maging desisyon nito, ay irerespeto niya. Ganun niya to kamahal. Samantalang tinatawagan ni Gio mga pinsang lalaki. Ang ama niya, pati na rin ang kanyang lolo upang linawin at sabihin sa mga ito ang nararamdaman niya. Ang gusto mong sabihin sa amin ay bakla ka? Matigas ang boses na tanong ng kanyang ama. Iyon ho ang alam ko, Dad. Kung ganun wala namang problema. Mahal ka namin na po. At kahit maging ano pang kasarian mo matatanggap ka namin. Saad naman ang lolo niya. Nagpasalamat siyang hindi ito inatake nang magtapat siya. Hindi ka bakla, Gio. Pinaniwala mo lang ang sarili mo. Hindi naman kasi porket hindi ka na-attract sa babae noon, hindi ka na tunay na lalaki. Sadyang hindi mo palang talaga oras noon na ma-in love. Singit ni Zeki. He's right. Naguguluhan ka lang talaga. Kaya pati sarili mo naki-question mo na. Ani Roldan. Kung hindi ko pa pala makikilala si Trixie, hindi na ako makakaalis sa paniniwala ko tungkol sa aking kasarian. Mahinang saad niya. Nangihina siyang napaupo. Normal lang maguluhan ka, anak. Ang hindi normal ay kung hahayaan mong mawala sa iyong babaeng mahal mo. Sa wakas ay muling umimik ang kanyang ama. Hindi ko ho alam kung mahal niya rin ba ako. Ang alam ko kasi na bakla ang tingin niya sa akin. Mahal ka nun. Maniwala ka, pinsan. Magtapat ka sa kanya, iho. Kung hindi ka niya mahal, ayos lang. Ang mahalaga na sabi mo sa kanya ang tunay mong nararamdaman. Nilapitan siya ng abuelo at marahang tinapik sa balikat. At Gio, ang tunay na nagmamahal hindi naghahangad ng anumang kapalit. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, magagawa mong igalang at maging masaya sa desisyon niya. Tama si Lolo, kaya kung ako sa'yo, pupuntahan ko na kagad siya. Mahirap na baka maagaw pa ng iba. Kay Roldan naman siya napatingin. Yun nga
Matutulungan niyo ba ako? Magpo-propose ka na ba anak? Kami nang bahala ng lolo mo sa gastusin. Kami naman sa venue. Halos magkasabay pang saad nila Zeki. Manliligaw palang propose agad. Hindi ko pa nga sigurado kung parehas na ba kami ng nararamdaman eh. Kakamot-kamot sa sentidong tugon niya. Hindi rin niya maiwasang kabahan sa isiping makikita muli niya si Trixie. Matagal kasi niya itong iniwasan. Kailangan niya muna kasing lumayo dito para hanapin ang sagot sa totoong kasarian niya. Dahil aaminin niyang kapag nasa paligid to, ay palaging nagugulong mundo niya at hindi siya makapag-isip ng maayos. Mag-propose ka na insan, idiretso mo na. Pwede mo pa naman siyang ligawan kahit mag-asawa na kayo eh. Ayos yun, makakagawa ka na rin kaagad ng apo ko. Lo, saway niya sa matanda na ikinatawa ng mga ito. Habang siya'y biglang natahimik nang maalalang nangyari sa kanila ni Trixie. Hindi sila gumamit ng proteksyon kaya maaaring may nabuo ng gabing yun. Sa isiping yun ay wala sa sariling napangiti siya. Sige lo, magpo-propose na po ako. Hindi man siya sigurado kung mahal ba siya ng dalaga pero nangangako naman siyang gagawin niyang lahat. Matutunan lang din siya nitong mahalin. Magtubig ka na lang muna, Trix. Dumako ang tingin ni Trixie sa basong naglalaman ng tubig nang ipatong yun ni Thea sa lamesa. Nabuburyong siyang mag-isa sa kanila, kaya naman tinawagan niya mga kaibigan para gumala at mabawasan din ang kalungkutang nararamdaman. Salamat be. Kinuha niya ang baso at inubos ang laman nun. Nagkatinginan naman ang dalawang babae bago siya binalingan. Wala ka bang balak ipaalam kay Gion tungkol dyan? Tanong ni Pinky sabay nguso sa flat pa niyang tiyan. Sa ngayon wala pa. Baka lalo lang magulong isip nun kapag sinabi ko kagad. Pero dapat, malaman niya kagad bago pa yan lumobo. Siguradong hindi papayag sila tito na magkaroon sila ng apo na walang ama. Exaggerated ang boses ni Thea. Naalala niyang halos himatayin to ng ibalita niyang tungkol sa pagbubuntis niya. Balak pa nga nitong sugurin si Gio. Mabutit na pigilan niya. Alam ko naman yun. Nag-iipon lang talaga ako ng lakas ng loob. Hay nako, yung pinsan mo Pinky ah. Di pa pala siya sigurado't naguguluhan pa eh. Oy, bakit kinaman na kagad niya yung kaibigan natin? Gusto niya talagang may karamay sa problema niya eh. Nagkatinginan silang dalawa ni Pinky sa tinuran ni Thea. Mahahalata talagang apektado to sa nangyari sa kanya. Hindi niya naman to masisisi. Dahil halos higit pa sa magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Thea, hinawakan niya ang kamay nito upang pakalmahin. Gusto ko rin naman tong nangyari eh. At kahit kailan hindi ko to pagsisisihan. Napairap to. Kaya ayokong magmahal eh. Ginagawa nitong bobo yung mga matatalino. Tapos, hindi na nga matalino si Trixie. Lalo pang ginawang bobo. Segunda naman ni Pinky na ikinatawa nila. Mga bruha? Wag ko kaya kayong kuning ninang, no? Tanong niyang nagbibiro rin. Uy, sige, para FO na tayo. Tugon muli ni Pinky na alam niyang nagbibiro lang. Pero seryoso, Trixie. Kung magkataon man na hindi ka panagutan ni Gio, nandito lang kami para sa iyo ah. Mahal ka namin. Seryoso nang muli si Thea na hinawakan pang kamay niya. Matamis niya namang initian ang mga ito. Oo naman. Mas masarap kaya kayong magmahal. Payakap nga. Hindi na siya nakapalag nang yakapin siya nito ng mahigpit. Si Pinky na nainggit ay nakiyakap na rin sa kanila. Lihim niya namang pinunasan ang butil ng luha sa gilid ng mata. Kung hindi man siguro siya suswertehin sa pag-ibig, at least swerte siya sa mga kaibigan niyang alam niyang kahit kailan hindi siya iiwanan. Pero syempre, humihiling at umaasa pa rin siya na magiging endgame sila ni Gio. Pagka-uwi ni Trixie sa kanila, hindi pa man siya ganap na nakakaupo sa sofa nang tumunog ang cellphone niya. Bahagya pa siyang napakunot nang makitang si Pinky ang caller. Babaeng to, miss kagad ako? Nakangiting tanong niya sa sarili bago sinagot ang tawag. Hello Pinky! Trixie! Si Gio! Napawi ang ngiti niya at agad na binundol ng kaba nang marinig ang nanginginig na boses ng babae sa kabilang linya. Anong nangyari kay Gio? Nalaman na nila lolo ang sikreto niya eh. Pinalayas siya. Ano?
Oo, at kaya kita tinawagan dahil alam kong ikaw lang ang kailangan niya ngayon. Pwede bang puntahan mo siya sa kanyang kondo? Magkakasunod siyang napatango kahit hindi naman yun makikita ng kausap. Oo naman, isend mo sa akin ang address. Pupunta na ako ngayon. Anya bago pinutol ang linya. Hindi pa man nagtitext ang babae ay muli na siyang lumabas ng bahay. Ni hindi na niya tiningnan pa ang sarili sa salamin. Baby, pupuntahan natin si Daddy ah. Kailangan niya tayo. Anya habang hinahaplos ang tiyan. Marahan lamang ang pagmamaneho niya kahit kating-kati na siyang mapuntahan agad si Gio. Nag-aalala siya para dito. Baka kung anong maisipan nitong gawin. Mabuti na lamang at walang traffic ng araw na yon. Kaya kaagad din siyang nakarating sa kondo. Hello ma'am, magandang hapon po. Bati sa kanya ng gwardya sa abot ng pulang rosas. Binati niya naman tong pabalik at kahit nagtatakay tinanggap niya pa rin ang bulaklak. At bawat taong nakakasalubong at nadadaanan niya habang papunta sa kondo ng binata ay binibigyan siya ng rosas. Kaya hindi halos mapinta ang mukha niya sa pagtataka. Pero ganun pa man ay nakangiti niya naman yung tinatanggap. Nang bumukas ang elevator sa floor kung saan ang room ni Gio, ay may nakita siyang rosas uli sa lapag. At dahil walang katao-tao ay kinuha niya yon dahil tila sinasabi nun na para yun sa kanya. At habang papalapit siya sa room ng binata, ay siyang paglakas lalo ng kabog ng dibdib niya. Buksan mong pintuan kung handa ka nang papasukin ako sa iyong buhay. Nagsalubong ang kilay niya nang mabasang nakasulat sa malaking sticky note na nakadikit sa pinto ng room ni Gio. Anong meron? Ayaw man niyang umasa na para sa kanya yung sulat ay hindi niya mapigilan ang sariling kiligin. At syempre, bubuksan niyang pintuan para sa binata. Pagpasok niya sa loob ng kondo ay sumalubong sa kanyang mabangong amoy ng mga bulaklak at ang romantik na paligid. Napupuno ng petals ng rosas ang sahig, panay lobong nakadikit sa dingding, ang iba'y nakalutang sa kisame. Bigla ring tumugtog ang piano at mula sa nakasarang pintuan ay lumabas si Gio. Lalaking lalaki at gwapong-gwapo ito sa suot. May hawak tong microphone habang nakatingin sa kanya. Kaagad na nangilid ang luha niya nang ma-realize sa mga nangyayari. Ang lalaking minahal agad niya sa unang kita pa nang magsimula itong kumantay para siyang inihehele sa sobrang lamig ng boses. Idagdag pa na hindi man lang to natitinag sa pagtingin sa kanya. Tila ba siya importanteng bagay na ayaw nitong mawala? Naririnig mo ba yun, baby? Kinakantahan tayo ni Daddy. Mahinang tanong niya habang hawak ang tiyan. Habang kumakantay patuloy itong naglalakad palapit sa kanya. Saktong natapos ito sa pagkantay na sa harapan na niya ito. Hi, hindi ko alam kung saan magsisimula, Trixie. Paano ba to? Tila nahihiyang napahawak to sa batok. Napangiti naman siya. Damn, ang gwapo talaga. Kahit saan ka magsimula, makikinig ako. Okay, basta alam ko, mahirap paniwalaan. Kasi nga 'di ba, nakilala mo ko na hindi naman ako straight. Pero still hindi ka na ilang sa akin. At ipinagpapasalamat ko na inakala kong hindi ako straight. Kasi dahil doon, kaya tayo naging close eh. Kaya nakilala kita. At kaya, minahal na rin kita. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Sorry. Kung iniisip mo na tinakbuhan kita, na hindi kita mahal. Sorry kung nasaktan kita sa pag-iwas ko. Pero gusto, hindi ako nagalit. Mahal kita, Gio. At handa akong maghintay kung kailan ka magiging handa. Putol niya sa anumang sasabihin pa nito. Mahal mo ko? Namimilog ang matang tanong niya rito. Tila hindi makapaniwala. Magkakasunod naman siyang tumango. Kahit ano ka pa. Kahit maging sino ka pa, mahal kita at pakamamahalin pa kita. Kung ganun, bigla itong lumuhod at dinukot sa bulsa ng pantalon ng pulang maliit na kahon. Naitakip niya naman ang mga kamay sa bibig. Pakasalan mo na ako. Pwede pa rin naman kitang ligawan kahit mag-asawa na tayo, hindi ba? Tila nag-isip muna siya. Gusto niya tuloy matawa nang makita ang konting takot sa mga mata nito.
Oh, this man. Talagang mahal din siya nito. Oo naman, papakasal talaga ako sa'yo. Kasi kailangan ng baby natin ng kumpletong pamilya. Dire-diretsyong saan niya na ikinalaki lalo ng mga mata nito. Dinig rin niya ang pagsinghap ng mga taong nasa paligid nila. Nakakunot noong nilibot niya ng tingin ng paligid at kulang na lang ay magpakain siya sa sahig nang makita na naroroon ang buong angkan ni Gio, si Thea at ang parents niya. Ang kanyang amay bahagya pang nakataas ang isang kilay sa kanya. Siguro ay nagulat din to sa sinabi niya. Ibig mo bang sabihin na? Muli nilang nilingon ng binatang nakaluhod pa rin. Oo, magiging tatay ka na. Kaya tumayo ka na dyan. Pakasalan mo na ako bago ka pa masugod ng sapak ni Daddy. Saad niya na ikinatawa ng mga ito. Kaagad namang tumayong binata at isinuot sa kanyang singsing. I love you, Trixie. With all my heart. Pangako na magiging asawa at ama ako sa magiging anak natin. Puno ng senseridad ang mga mata nito. Mahal din kita, Gio. Kayo na mga magiging anak pa natin. Buong puso naman niyang tugon bago to siniil ng halik. Sadya ngang mapaglaro ang tadhana at darating din sa buhay natin na maguguluhan talaga tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin. Pero lagi rin nating tatandaan na palaging nakatingin sa atin ng Diyos para ituro ang tamang kasagutan at dadalhin niya tayo sa tamang tao na mamahalin tayo sa paraang gusto natin. Wakas.